nagbabalik po tayo dito sa Good Morning Kuya. Guest po natin ngayon para sa ating konsulta mo, si Mr. Lloyd Luna, ang motivational speaker natin. At ang topic po natin ngayon is building self-confidence. Good morning po, Sir Lloyd. Welcome to Good Morning Kuya. Good morning, mga kasambahan. Good morning. Good morning. Oo nga, kasi wala ka dito. Ikaw nga, tinalis ako, nag-iisa. Teka lang, Lloyd, hindi ko kumakain pa sa ikaw. Parang makapahulog na sa gitna. Hindi, okay lang. Kaya naman. Try ko anong Napakaganda pakiramdam. ng umaga at magaganda rin. Dahil maganda yung katabi mo kasi, Lloyd. Kailangan yan. Sinaga ba ba, kuya? Hindi na. Ano ba yan? Hindi Ay, usapan muna natin yung self-confidence. Pag-usapan daw natin self-confidence. Ay, madali yan. Alam ninyo. Ang close namin dito. Paano mo magkakaroon ng self-confidence para lalo na doon sa mga taong introvert? Bago natin pag-usapan kung paano, kailangan natin malaman na Ano noong ba ang 1609, kaunahang narinig ang salitang self-confidence. Wow. Okay? Medyo Historical matanda yan, na. ha? Medyo matanda na. At ang ibig sabihin ng self-confidence, according to Merriam-Webster Dictionary, ay Confidence in oneself and one's power and abilities. Kaya may mga bagay na kailangan tayong malaman. Importante na malaman natin ito. Ang self-confidence ay nagsisimula sa sarili. Kung wala ka sa sarili mo, bali wala ang confidence. So, kailangan self-confident. Yep. Maraming mga Hindi tao- pwedeng confidence lang. confidence lang. Kulang yun. Sinasabi ng mga tao, paano magiging self-confidence? Ano yung Self-confident, self-confidence? Saan siya nakukuha? Well, nakukuha siya basically doon sa pagiging kabisado natin. Sa looks ba nakukuha yun? Hindi kasi maraming mga tao may itsura pero Insecure minsan pa rin sila sa sarili nila, Basically, yes. insecure pa rin. So, ibig sabihin, hindi Mas rin. mahiyain. Parang ano. Although may itsura ka, Doc, hindi ba sabihin. Minsan, Kanina mo pa inaano si Doc. mamaya, isa-isahin ko kayo. Okay? Alright, so, next. maraming mga tao mahiyain. Oo. Bakit sila mahiyain? So, may dahilan yan. Wala kang self-confidence, may dahilan din. Okay. Alright, and makikita naman sa inyo, pag-host ngayon, confidence na kayo. You know why? Because you were able to build something in the past. Kasi kung wala kang ma-build, Pinaghuhugutan. ay, syempre naman. Ay, syempre naman. Alam ko ba yung aking pagiging motivational speaker ay 8 taon na yan. Talaga? Kauna-unahan. Bata pa siyang tingnan. Hindi, talagang bata pa ako, Doc. Hindi batang tingnan, talagang bata pa. Nasa kalendaryo pa ako eh. Nasa kalendaryo pa pala siya. Dapat matalo ko kasing calendar. Chinese. 31 pala Pero kasi. niya, 8 years ka na. 8 years ako nagtotalk. And first time na mag-talk ako, Diyos ko, nakita ko, umakit ako sa stage. Nasa stage na ako, nakita ko yung sarili ko sa baba. Naiwan yung kaluluwa ko. Kasi para sinasabi ng kaluluwa ko, bumaba ka na dyan, wala kang K. 30 minutes nag-talk ako. Grabe, natapos ko yung talk ko. By the way, Walang tungkol saan ba yung talk mo muna? Basically about motivation, about personal empowerment, personal development. So, parang yun yung first time mo na umakyat sa entablado, First time. ika nga. no? Hiyang-hiya ako, Dok. As in, hiyang-hiya ako sa sarili So ko. wala ka pang self-confidence. Nang lagay ngayon. But you were supposed to talk about self-confidence that time. No, not Not yet. necessarily. It's about career. I think I was talking about my first book, Is There a Job Waiting for You? Okay. So, pag-author ka naman, hindi automatic speaker ka. And nung bumaba ako doon, sabi ko sa sarili ko, meron akong 2 future dito. Una, wag ko nang gawin ito ulit. Okay. Maraming mga tao din, ayoko na, never again. And number 2, let me revisit that situation and let me find out if I can do something else. Magagawa ko ba ng paraan. And so I did. And very luckily and very happy, proud to say na sa ngayon, okay naman na yung aking career as a motivational speaker. I travel around Asia, taking about 50,000 pesos per hour of talk. Wow. Wow. So, hindi So, masyado. Rich, napakalaki nun, ha? Oo nga eh. Parang Starbucks lang yun. Ang Starbucks lang daw. Dapat malaki tax nito. Kaya nga eh. Ang tawag doon, honorarium, hindi ko alam. Kong Eren, ano ba? Honorarium, alam ko, walang tax. Ibang topic yung tax. So sige. Baka ma-incriminate mo sarili mo. Right, exactly. Oo nga naman. i-hire mo Huwag ako. natin. 50,000 per hour din ako. Malaki tax no? Ikaw, nagtatax ka naman. Sige, gawa natin ang paraan. Sige. Tapos? Hindi naman natin kailangan i-break ang law. Tama. I-bend lang. Tax avoidance. Exactly. Ngayon, mga kaibigan, magiging kumpiyansa ka lang kung may dahilan ka. Kung wala, yabang tawag doon. Oh. Kaya maraming tao, Maraming hindi
hindi siya confident, conceited. Oo, parang ganun. Conceited. Spell So you conceited. better back it up, di ba? Spell conceited. Yabang na lang daw. Hindi mas... Pwede ba mo tinatanong ng spelling? Alright, so kailangan mo pala ng dahilan. Kumbaga kung for example, speaker ka, bago ka makatayo sa harap na hindi ka natatakot, kailangan kabisado mo yung sarili mo. Kailangan meron kang dahilan para maging confident ka. Kasi kung wala, you cannot even face Ano the yun naman camera. yung sinasabi na yung fake it till you make it. Diba kasi like ako, before, I was so introvert. So I needed to internalize another character. Kunwari, kailangan ko isipin na ako si Angela at that time para lang ako magkaroon ng self-confidence. So parang I'm just acting it out until such time na that character became me already. You are not actually faking it. You are rehearsing for it. Even if naturally hindi siya yon. Yeah, definitely. Kasi for example ako, pag nasa stage ako, meron akong feature na Martin Rivera ako. Hindi yung pagganda, pero yung paggalaw. Yeah. So parang nagpo-portray ka ng role. Hindi ka motivate yung sarili mo na gano'n ka. Pag nasa stage ako, Ikaw yun. marami akong model na yung mga model na yun, kumukuha ko ng isang part doon and then gagawin ko. Oo, ganun din ginagawa ko. May tawag dyan sa yung workshop na sinasabi namin sa Sige, English na naman yan. Being. Being daw. B-E-I-N-G. C-O-N-C-E-I-T. Alam niya, Tapos, Di ba? So, kailangan maghanap, yung mga kababayan, mga kasambahay natin, kailangan maghanap ng dahilan. Okay. Kung bakit. I mean, very important na kabisado nila yung sarili na alam nila yung strength nila, alam nila yung weakness nila. Kasi you can never be confident kung hindi mo kabisado yung sarili mo. So, dapat, may kumpiyansa ka lang kung kilala mo ang sarili mo. Alam mo kung kailan ka papasok, alam mo kung kailan ka lalabas. Alam mo kung anong gagawin mo, alam mo kung anong kaya mong gawin, alam mo hindi. and how would you know that? I mean, paano mo kunwari doon sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa sarili nila, meron bang exercise na kailangan silang gawin? Kailangan ba magtanong sa kaibigan nila? Sino ba ako talaga? Dalawang bagay. Or parang ano ba yan? Isang philosophical na Assess pagbumuni-muni, mga ganun. Yeah, dalawang bagay. Una, kailangan mo ng reflection. Okay. Karamihan kasi sa sobrang laki ng demand ng buhay, wala na yung taong time para i-date yung sarili nila at kausapin yung sarili nila. Oo nga. Silently. Yes. Silently, I mean, you don't talk to yourself orally. Quiet time. So parang quiet time for yourself. Quiet time. So, lagi naman yung yung quiet time. Nagagalit si Diego. I do every night. Ako din, driving, yun ang ginagawa ko. Oo. Hindi ka pa walang aksidente dapat dyan. So far, knock on wood. Where's the wood? So, kailangan mo yung self-reflection. And number 2, kailangan mo ng mga tao na magbibigay ng feedback sa'yo. The honest feedback. Honest feedback. Para you know your improvements. Exactly. Hindi yung puro sinasabi lang sa'yo, ang galing-galing-galing mo naman. Hindi ka naman magaling. Alam mo naman hindi ka naman magaling. In my own personal humble experience, napakaraming sinungaling. Yeah. And kapag kakadalasan sinasabi sa'yo ay magaganda, okay din naman yun. Pero you have to check it Kung talagang ikaw mismo. May pag-counter-check ka, no? It's better. When I was speaking, I mean, when I was starting my motivational speaking career, grabe, kailangan ko i-tape yung sarili ko, panoorin ko kung paano ko ginawa. Yeah. Because may mga jokes ako noon na parang, oh my God, hindi Parang wala kinagat. I mean, anong nangyari doon sa part na yun? So I had to adjust it one by one. Tama. O parang yung tinuro mo sa akin noon na nag-umpisa pa lang ako mag-news noon kasi pag nag-news talagang yung lahat ng singit ko sobrang pawis, sa sobrang kaba ko. Tapos ang tinuro sa akin ni Atty. Singit talaga? Lahat talaga ng pwedeng pagpawisan. Pawis. Tinuro sa akin ni Atty. Reg, panoorin ko daw yung mga last na ginawa ko. Then from there, malalaman mo kung ano yung dapat mong gawin, ano yung dapat mong bawasan, Na natutunan ko rin kay Kuya. Natutunan niya kay Kuya. So, natututo tayo din sa iba. Feedback ng iba. Parang importante kung yung ano yung maganda. Kasi kung maganda na yung feedback, you build on that. Kasi maganda naman pala. constructive naman Yeah. Kung pangit, ayun yung part na parang either eliminate mo totally or somehow pwede mo kung kayang improve, i-adjust mo. Yeah. Pero ako hindi ko yung sinasuggest. Pag hindi mo na strength, wag mo nang pilitin. okay. Just find someone else Saka na dapat meron may na. identity ka sa sarili mo. Exactly. Unique. Exactly. Yun yung sinasabi natin. Bakit yung... Pero alam niyo yung self-confidence, hindi siya talaga bago sa atin. Innate na ba yan sa Innate bawat tao? Pagkapanganak sa'yo, nasa iyo na halos yan. Right. The reason kung bakit yung mga bata sa bahay natin, Diyos ko talaga naman kumakanta. Oo, pasayawin mo lang sasayaw Kailan talaga. kayo huling kumanta? Kanina lang. Kanina lang. Or o hindi man lang pagkanta, sumiselfie. So may selfie. Hindi sa bahay, di ba? Batang Sa bata bahay, mga pa bata. Yung mga bata, kumakanta, sumasayaw kahit Yes. wala sa tono, wala kaliwa yung paa. Ginagawa yung confidence sila. Kailan nawala
yung self-confidence, simula nung mag-aral tayo. Kapag ka meron may tanong yung teacher, tataas yung kamay mo, nagkamali ka, pinagtawanan ka. Naging mahiyain na. Bumagsak ang self-confidence Takot mo. kang magkamali. Hanggang ngayon, ayaw mo na magkamali. May Nababasa. tanong dito mula kay Maxine Nicolas. Every time po na may nakikita akong ibang tao na mas magaling, hindi ko po maiwasang maikumpara ang sarili ko. Paano ko po mapipigilan ito? Ako, napakadaling tanong ito, Kong. Comparison. Napakadaling tanong ito. E di pigilan mo. Totoo. Ano pang gagawin natin Yun yung iba kung di sagot ko, pigilan eh. mo? So, huwag mo nang isipin. Huwag mo nang alalahanin pa. You have to compete with yourself, Yeah. right? Isang pinaka-importante skill na natutunan ko sa buhay, every time natitingin ka sa iba, wala kang ibang makikita kundi kung ano yung meron siya. Tama. So, Kasi unique siya. Exactly. You don't have to be like somebody else. Yes. I mean, medyo napipressure lang tayo minsan to fit in. But hindi mo kailangan maging isa sa kanila or maging siya. You have to embrace your uniqueness. Definitely. O sige, may tanong dito from Paolo Bartolome. Paano ko po masasabi kung overconfident ako? Maaari po akong marami po akong naririnig na medyo mahangin daw po ako. Ako hindi naniniwala na medyo mahangin daw siya. No? Parang nakita ko yung sarili ko doon. Pero anyway, hindi ko lang papansinin. Nasa asta ba ang pagkamahangin? I mean, kuwari, lakad mo, ganyan lagi. Eh, kung ganun ka naman talaga lumakad. Hindi ka naman Definitely. naghahangin. Kaya tayo may mga personality development trainings kasi may mga bagay na kailangan tayo i-correct. Kasi kung paglalakad pa lang, hindi ka aware na mayabang yung lakad mo, huwag kang magulat na konti ng opportunity So mo. you can correct it. You can correct it. Kaya meron tayong mga scientific ways to do that. Pero walang overconfident na tinatawag. Walang Wala. overconfidence. It's either you are confident or you Or are not. not. Oo, dalawa lang. Right. Pero sinabi ko kanina, kailangan meron kang K. Kasi marami sa atin, para sinasabi nila, mayabang. Pero wait a minute, may pinagyayabang. May May magyabang. K. Meron siya iba kasi yung pag-state ng fact at pagyayabang. Magkaiba yun. Yung may mga tao Kuwari, lagi sinasabi, ang gwapo-gwapo ko talaga, pero hindi naman talaga. Yeah. Ako sinasabi- Yun, pagyayabang yun kasi walang basehan. Sinasabi ko sa sarili ko yan tuwing umaga. Sinasabi ko sa inyo, pero sa akin lang. It works. Hindi, kung na-confirm mo naman sa wife mo na gwapo ka, so Well, malamang gwapo ka talaga. Actually, Iba-ibang perspective yan. yeah, definitely. Pero, tama din. Kung may mga tao magko-confirm nun, at least family members mo, siguro pwede na rin. Pero kung walang tao Especially mag-confirm, your mom. Especially may mom. O yung last na Yung last ipapakita na ni... po. Oo. Ayaw niyong makita to. Pero ipapakita ko na rin lang. sige, pakita mo na. Follow me on Twitter. Ito pala pinaka-importante part. Parting words na Siyempre, ang hirap kayong gumising ng umaga. Oo. Aga-aga ng programa. Welcome to ninyo. our world. Exactly. Anyway, follow me on Twitter, Instagram, Facebook, and YouTube. So, you can also tweet hashtag Pambansang Inspirasyon. Diyan po ako kilalang kilala sa social media. And mamimigay ako ng libro. Ito po yung book nyo. My latest book, Ano bang matututunan dyan sa libro Diyos ko. yan? The title Why of- am I in love with you? Alright, this is an Ano ba yan? Sinasabi ba yan sa harap ng salamin o sa ibang tao? Yung tanong na basically, ito ay kailangan mong ibigay sa minamahal mo. okay. Hindi sa sarili mo, ah. Hindi sa sarili mo. Well, kung wala ka pang minamahal, pwede rin. Wala namang problema. Basta bibilin mo sa akin. Libre daw yan. This is an 84-page book na wala pong laman. No? So, blanco po yung libro. Kauna-unahang blankong libro sa Pilipinas. So, kaya every time na invite ako para pag-usapan yung libro sa TV, sa radio, wala po kaming napapag-usapan. Dahil blanco po yung libro. Sir, bakit blanco Ikaw naman yung libro? mag-fill up. journal. Ikaw ang mag-fill up. And number one, ito yung pinakang reason. No? If you are not in love, you don't have any reason. To fill To it up. love yourself. Ilang pages yan? 84. Medyo ito sa... Is it So, a day-to-day basis? Yeah, pwede Dapat 84 reasons. Ganon. 84 reasons. Depende. Basta wala akong pakialam kung anong gagawin nyo after. Basta bilhin nyo muna. No? Kung gusto nyo sulatan, drawing, walang problema doon. Ito yung pinakamahirap na libro na nasulat ko. Siyam na yung nasulat ko at ito yung pinakabumenta. Yeah, sunog na sunog kilay. 99.95 lang po. Ayan. Parang piece per page, Yeah, halos, definitely. something. Maganda yung mga reviews nitong book eh. Galing sa nanay ko, sa tatay ko, sa mga kapatid ko. They all say... But this kind of books, no, it helps in self-reflection din, diba? Yeah, definitely. Because maraming mga tao, pag sila nagmamahal, Well, hinahanapan nila ng dahilan. Kung iisipin nyo talaga, pag talagang totoo nagmahal kayo, Walang dahilan. So walang laman yung libro, ano susulat ko? So, hindi na sila bibili? Depende. Pero sinasabi ko na, I'm just asking. Sorry. ganito, unang-una, hindi ko naman kailangan ng may bumili. Unang-una, nagsulat ako ng libro, hindi para sa akin, para sa iba. Wow. Diba? Tama.
motivate. Pero ano it's very unique ha. It is the first blank book in the Philippines. first in the, So kanino ko ibibigay ito? Kirina. Kay Rina. sa akin. Pinaka-nangangailangan eh. So, awarding Alright. ceremony na to. Awarding ceremony. Bago At ako dahil magpaalam. dyan, thank you po sa inyo, Mr. Lloyd Luna, ang ating motivational speaker sa Salamat. kanyang building self-confidence. Pero meron akong ano sa'yo. Meron akong idea sa'yo. Sige po. Next time gawa ka ni bro, why am I not in love with you? Pwede. Para dun sa mga taong hindi maka-move on, di ba? Ay, itong Para pangalaman. after writing, Oo. okay na, tapos Oo, na. yung nagre-reply pa rin sa text sa mga ex. Oh my God. Hindi, dapat yun, mapuno yun, di ba? Kaya nyo na yan. Basta ito lang yung technique. Walang laman. Wala naman dapat. Wala kayo masyado pa Correct. problema. Tama ka dyan, Mr. Lloyd. Pero ito, kaya ko to. Ang paggawa ng homemade tapa ang pinag-aralan ni Angela sa panibagong edisyon ng Kaya Mo To. Let's watch this.